Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4441. Ngumisi si Daryl at mahinahong sumagot, sige, tutal gusto mong magdusa, susundin ko ang kahilingan mo. Pagkatapos, gumalaw si Daryl at nagdilim ang paligid. Mag-uumpisa na ang laban. Wow! Pero noong oras din na yun, nagmamadaling lumapit ang ilang miyembro ng Thunder Fire Gate at isa sa mga ito ang sumigaw, anong nangyayari dito? Bakit nagkakagulo kayo? Nagmamadali lumapit ang grupo. Tumingin ang leader kay Daryl. Pagkatapos, kina Diego at Shena. Napakakapal talaga ng mukha. Niyong dalawa, matagal nang sinabi ni Cumulonimbus na importanteng bisita ng Thunder Fire Gate si Daryl, kaya nakapanig sila rito. Pero bago pa man din siya matapos sa sinasabi niya ay bigla itong umiling. Walang intensyon si Daryl na i-reveal ang kanyang tunay na identity kina Diego at Shena, kaya hindi niya pwedeng ipaalam sa mga ito ang relasyon niya kay Cumulonimbus. Natigilan at nagtinginan sina Diego at Shena. Lumapit si Diego sa grupo at nahihiyang ngumiti, kapatid, wala ako rito para manggulo. Ako si Diego, isang disciple mula sa Sword Sect sa Great East. Madalas akong nagagawi dito sa Thunder Fire Gate. Wala sanang intensyong magpakumbaba si Diego, pero dahil nasa teritoryo siya ng Thunder Fire Gate, kailangan niyang gawin yon. Wala akong pakialam kung sino ka. Walang emosyong sagot ng leader na sobrang nakakunot ang noo. Hindi kayo pwedeng mag-away sa Thunderwind Town dahil pinuprotektahan ito ng Thunder Fire Gate. Naiintindihan niyo ba? Oo, oo. Labag sa loob ni Diego na tumungo, sabay tingin ng masama kay Daryl. Maswerte ka lang ngayon. Nang mapanisin ni Daryl ang tingin ni Diego, natawa na lang siya. Pero hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na lang para umalis. Aba, tatakas ka. Lalong nagalit si Diego naming makita niyang naglalakad papalayo si Daryl, habang si Shena naman ay galit na galit at gusto niyang habulin si Daryl. Anong ginagawa mo? Pero hinaranggan sila ng mga miyembro ng Thunder Fire Gate. Panipi, sinabi ko naman Senho na hindi kayo pwedeng makipag-away dito. Bakit? Gusto niyo pang habulin yung lalaking yun? Desperado na si Diego at hindi siya mapakilang nagpaliwanag. Wala naman talaga akong intensyong manggulo, pero yung lalaking yun kasi ay konektado sa isang taong nagtraidor sa Sword Sect. Umiling ang leader. Wala akong pakialam sa problema mo sa lalaking yun. Basta hindi kayo pwedeng mag-away dito. Habang nakikipagtalo sina Diego at Shena, tulutan nang nakaalis si Daryl. Kaya napahinga na lang ng malalim si Diego, at hindi lang siya makapag-salita, pero halos sisabog na siya sa sobrang galit. Paglabas ni Daryl, dumiretso siya kaagad sa Thunder Fire Gate. Noong oras na yun, kasalukuyang nagpapahinga pa rin sina Celine at Queenie. Okay, nakangiting sabi ni Daryl, habang inilalapag ang mga sangkap sa lamesa. Nakumpleto ko na ang mga sangkap, kaya mauumpisahan ko na ang elixir. Siguro hindi na kayo makapaghintay, no? Sa kabila ng naging enkwentro niya kina Diego at Shena, hindi pa rin nagbago ang mood ni Daryl. Para sa kanya, ang paggaling ni Celine ang pinakamahalaga sa ngayon. Dahil sa pinagdaanan nitong psychotic break, sobrang laki ng hinina nito. Walang naghihintay sa'yo dito. Supladang sagot ni Celine. Ang taas naman masyado ng tingin mo sa sarili mo. Nang marinig yun ni Queenie, hindi niya napigil ang matawa. Master, bakit kanina ka pa tanong ng tanong kung anong oras darating si Daryl? Di ba sabi mo pa kanina na nag-aalala ka na baka may nangyari sa kanya? Biglang namula ang pisngi ni Celine at pinagdilatan niya ng mga mata si Queenie. Tumahimik ka. Sobrang takalsang babae talaga ni Queenie. Natawa na lang si Daryl at humingi siya ng kaldero para makapag-umpisa na siya sa paggawa ng elixir. Sa main hall ng Fire Thunder Gate, habang nakaupo si Cumulonimbus, inutusan niya ang mga tauhan niyang nakapalibot sa kanya, lahat kayo, kapag handa na ang pagkain,
Dalhin nyo kaagad yun sa guest room. Tandaan nyo na sobrang espesyal ng mga bisita natin kaya siguraduhin nyong hindi kayo magkakamali. Habang sinasabi yun ni Cumulonimbus, sobrang nanghihinayang siya. Gusto niya sanang makipag-inuman kay Daryl, pero sinabi nito na kailangan nitong gumawa ng elixir. Kaya kinailangan nilang ipagpaliban ang plano niya. Opo, Master. Pagkatapos sumagot ng mga tauhan, nagmamadali ang mga ito na pumunta sa kusina. Master, pagkaalis ng mga tauhan, siya namang lapit ng isang disipulo kay Cumulonimbus. Nandito po si Diego ng Sword Sect at ang nakababata niyang kapatid para bisitahin kayo. Kabanata 4442. Diego ng Sword Sect. Kumunat ang noo ni Cumulonimbus at sumagot, papasokan mo sila. Ilang beses naman na siyang binisita ni Diego kaya maayos din ang relasyon niya rito. Opo, Master. Pagkatapos sumagot ng disipulo, agad-agad itong umalis at hindi nagtagal ay bumalik ito ng kasama sina Diego at Sienna. Nang makita ni Cumulonimbus si Diego, nakangiti siyang bumati. Master Diego, ikinalulugod kong makita ka muli. Napakatikas mo pa rin. Isa ang Sword Sect sa tatlong makapangyarihang sect sa buong Great East kaya malaki ang makukuha ng Thunderfire Gate kung magkakaroon sila ng magandang relasyon dito. Habang binabati niya si Diego, sumisilip si Cumulonimbus kay Sienna. Sobrang ganda niya. Hindi niya inakala na may ganun pala kaganda at kaseksi na disipulo ang Sword Sect. Nakasuot si Sienna ng kulay pulang long dress kaya bakat na bakat ang hubog ng katawan nito. Pero hindi interesado si Cumulonimbus. Kaya muli siyang tumingin kay Diego. Sect Master Swai, napakabait mo naman. Matapos marinig ang papuri ni Cumulonimbus, biglang nahiya si Diego. Alam naman natin na ikaw ang pinakamatikas na lalaki sa buong mainland. Pasensya ka na sa biglaang pagbisita namin. Aminado naman si Diego na arrogant siyang tao, pero sa harap ni Cumulonimbus, tumitiklop siya. Tumingin si Diego sa kapatid niya. Sienna, hindi mo bababatiin si Sect Master Swai? Ako po si Sienna ng Sword Sect. Ikinagagalak kung makilala kayo. Nakangiting bati ni Sienna. Tumawa si Cumulonimbus. Ano ka ba, Diego? Para ka naming iba. Tutal, nandito na rin kayo, bakit hindi tayo mag-inuman? Sakto, nagpahanda ako ng salo-salo. Para kay Daryl sana ang salo-salo. Pero dahil masyado itong abala sa paggawa ng elixir, mabuti siguro kung sina Diego at Sienna na lang ang imbitahin niya. Masayang nagkwekwentuhan ng tatlo habang naglalakad papunta sa kabilang hall. Nagulat si Diego sa sobrang kabaitan ni Cumulonimbus sa kanya. Mabait naman na talaga ito sa kanya simula pa noong una, pero ngayon lang siya inimbitahan ito sa isang salo-salo. Dahil ba to sa patuloy na paglakas ng Sword Sect sa nagdaang 2 taon, gastuhan man ni Diego na itanong yun. Cumulonimbus, pinigilan niya ang sarili niya dahil kasama niya ang kapatid niya, Diego. Pagkarating nila sa loob ng hall, kinalabot ni Sienna si Diego at masayang sinabi, bakit hindi ko alam na sobrang close niyo pala ni Sect Master Swai. Bilib na bilib si Sienna sa kapatid niya. At hindi siya makapaniwala na talagang niyaya pa sila ni Cumulonimbus sa isang salo-salo. Sobrang lumaki ang ulo ni Diego sa pagpuli ng kapatid. Lumapit siya sa tenga nito at bamulong, 0-0 naman. Mula noong unang beses kaming magkita ni Sect Master Swai, magkasundo na talaga kami kaya sa tuwing umuwi ako dito, banibisita ko siya palagi kaya alam ng buong mainland kung gaano ako kamahal ni Sect Master Swai. Siyempre, ako yata ang magiging Sect Master ng Sword Sect kaya dapat lang natretuhin ako ng ganyan ni Sect Master Swai. Abot tenga ang ngiti ni Sienna na tumungo. Sobrang galing talaga ni Diego. Sigurado siya na kung palagi siyang susunod sa kuya niya, hinding-hindi niya na kailangang matakot sa kahit saan. Sobrang hina ng boses ng magkapatid. Kaya walang naririnig si Cumulonimbus. Bukod doon, lumilipad din ang isip niya sa kung paano niya matutulungan si Derry. Hindi nagtagal,
nakahain na ang mga pagkain. Halika, Master Diego, masayang itinaas ni Cumulonimbus ang kanyang wine glass at sinabi sa dalawa, long time, no see. Cheers! Agad-agad namang nakipag-cheers si Diego, napakabait mo talaga Sek. Master Swai, cheers! Pagkatapos, inubos ni Diego ng isang inuman ang laman ng kanyang wine glass. Ganon din ang ginawa ni Shena. Kabanata 4443. Tumawa si Cumulonimbus. Muli, siyang nakipag-cheers bago siya uminom. Master Diego, matikas at mabait ka rin naman. Sigurado ako na, lalo pang magiging makapangyarihan ang buong Nine Mainland kapag ikaw na ang namahala. Maraming salamat, Sect Master Swai. Alam naman naming lahat na ikaw ang totoong bayani ng buong Nine Mainland. Paglipas ng mga oras, medyo marami nang nainom na alak si Diego kaya namumula na ang kanyang mukha. Pero nasa katinuan pa rin siya at hindi niya pa rin nakakalimutan ang dahilan ng pagbisita niya. Sect Master Swai, may pabor sana akong hihingin sa iyo at sana ay matulungan mo ako. Inilapag din ni Shena ang kanyang baso at tinignan si Cumulonimbus na para bang nagmamakaawa. Ano yan? Sabihin mo sa akin. Nakangiting sagot ni Cumulonimbus. Huminga ng malalim si Diego at sinadya niya na magmukhang kawawa. Nahihiya akong sabihin sa inyo, pero may nangyari kasi sa sword sect nito. Lang, yung aming deputy sect master na si Clores ay pinagtaksilan kami at sinama niya si Olive, isa rin sa miyembro ng sword sect, at ngayon, hindi na namin alam kung nasaan sila. Pagkatapos, tumingin si Diego kay Shena at nagpatuloy, inutusan kami na hanapin sina Clores at Zero Leave. 2 araw na kaming naghahanap pero ni anino nila ay hindi namin mahagilap kaya naisipan kung lumapit sa inyo dahil alam ko na kung may mas pamilyar sa lugar na ito, yun ay ang Thunderfire Gate. Ano, hindi makapaniwala si Cumulonimbus sa narinig niya. Trinidor ni Clores ang sword sect. Bakit? Kahit na hindi pa nakakapunta si Cumulonimbus sa sword sect bilang sect master ng Thundergate Fire, marami siyang alam tungkol dito at kilala niya si Clores. Ang pagkakaalala niya ay sobrang ganda at makapangyarihan nito, pero madalas itong nasa tuktok ng bundok para ensayo ng cultivation nito kaya hindi siya makapaniwala na ang isang babaeng ganon ay magagawang magtaksil sa sarili nitong sect. Naguguluhang tiningnan ni Cumulonimbus si Diego. May pinag-awayan ba kayo? Ang pagkakaalam ko, kasi ay minsan nang niligtas ni Clores ang buhay ng master niyo kaya ang buong akala ko ay hindi matatawaran ang katapatan niya sa sword sect. Ano raw ang dahilan niya? Huminga ng malalim si Diego at medyo nagaalang ang sumagot. Mahabang kwento. Noong oras na yun, si Shena, na kanina panananahimik ay biglang sumagot. Diego, tutal magkaibigan naman kayo ni Sect Master Swai, pwede nating sabihin sa kanya ang totoo. Pagkatapos, tumingin si Shena kay Cumulonimbus at nagpatuloy, Sect Master Swai, sigurado akong hindi niyo alam ang tungkol dito pero mukha lang inosente si Clores, pero ang totoo niyan ay traidor ang babaeng yun. Kinuha niya si Olive bilang disipulo niya at nagdala siyang isang lalaki sa bundok kung saan siya nag-insayo. Matalino yung lalaki at nagpanggap siyang nangangailangan ng tulong pero ang tunay talaga niyang pakay ay ang nakawin ang aming sword techniques. Ganon, hindi makapaniwala si Cumulonimbus sa sinabi ni Shena. Hindi pa tapos si Shena, at habang nagkwekwento siya ay lalong kumukulo ang dugo niya. Matagal nang Deputy Sect Master si Clores, at alam naman naming lahat na matagal niya nang gustong maging Sect Master. Siguro, dahil noong nalaman niyang si Diego ang magiging Sect Master, nakipag-kampihan siya doon sa lalaki, pero bago pa man din nila maisatupad ang masama nilang plano ay nabuking na sila ng Sect Master namin, kaya agad silang tumakas ni Zero Leave. May malalim na pinanghuhugutan si Shena ng galit niya. Matagal niya nang gusto si Diego, at binigay niya na rito ang lahat ng mayroon siya, pero si Clores pa rin ang gusto nito. Shena,
Mahal na mahal ni Diego si Flores kaya noong puntong yun, hindi niya na kayang makinig sa mga paninira ni Shena. Dahil dito, ninas si Shena. Bakit? Mali ba ako? Noong gabing yun, nakita naman nating lahat na nasa kwarto ni Flores yung lalaking yun at wala silang damit. Kahit si Master nakita. Kaya bakit mo ako pinipigilan? Habang mas pinuprotektahan ni Diego si Flores, lalong ninas si Shena. Kabanata 4444. Nang marinig yun ni Diego, malungkot. Siyang napangiti na lang at hindi na siya sumagot, habang si Cumulonimbus naman ay medyo nahimasmasan na matapos marinig ang buong nangyari. Napabuntong hininga din siya at malungkot na sumagot, hindi ko inakala na kayang gawin yun ng ganon. Kahanhin at kagandang babae, nang hihinayang na umiling si Cumulonimbus. Tama, sagot ni Shena. Mukha lang. Talaga siyang inosente, pero wala siyang prinsipyo. Sa tingin ko nga, mas napaganda pa para sa sektang pag-alis niya. Ngumiti si Cumulonimbus at tumungo. Ang hirap namang paniwalaan ng mga nangyari, pero nagtataka lang ako. Kung anong klaseng lalaki ba yun na handang bitawan ni Flores ang posisyon niya bilang deputy sect master. Biglang kumulo ang dugo ni Diego. Nang marinig niya yun, galit na galit siya. Napakagaling magpaikot ng lalaking yun. Hindi lang siya magaling magpaikot. Sabat ni Shena, sobrang pangit niya, at nakaasiwang tignan, pero siguro, dahil matagal nang nasa bundok sina Flores at Olive, nasabik sila sa lalaki. Dart ang pangalan ng lalaki. Noong sandaling yun, may biglang naalala si Shena. Mga 2 hours ago, nakita namin siya dito sa Thunderwind Town. Sayang lang talaga at nakatakas siya. Pagkakataon nga naman, sobrang naging interesado ni Cumulonimbus nang marinig niya ang sinabi ni Shena kaya tumingin siya kay Diego. Nakita niyo yung lalaki dito sa Thunderwind Town. Huminga ng malalim si Diego at tumungo. Ma'am, gusto sana namin siyang labanan kanina, pero pinigilan kami ng mga tauhan mo. Sect Master Swai. Sobrang seryoso ng boses ni Diego. Habang nagsasalita, yun din ang dahilan kung bakit kami pumunta dito. Bukod sa gusto naming mahanap sina Flores at Olive, gusto rin sana naming magpatulong sa inyo na mahuli yung Dart na yon. Hindi lang magaling si Dart sa pakikipaglaban sa espada, sobrang lakas din ng internal energy nito, kaya sigurado si Diego na mahihirapan sila ni Shena kung silang dalawa lang ang makikipaglaban dito. Ngumiti si Cumulonimbus at walang pagdadalawang isip na tumungo. Panipi-panipi, maliit na bagay. Master Diego, wag kang mag-alala. Hanggat nandito sila, sinisigurado ko sayo na hindi sila makakatakas mula sa kamay ng Thundergate Fire. Pagpapanatag ni Cumulonimbus. Mula nang mabuwag ang incandescent sect noon, nag-away-away na ang mga sect sa New World sa kung sino ang pinakamalakas at makapangyarihan. Habang abala ang mga ito, nakita ng Thunder Firegate na magandang oportunidad para mas pagbutihin pa nila ang mga sarili nila, kaya ngayon ay matagumpay silang nakapagtatag ng ilang mga sanga sa buong New World. Sa ngayon, ang Thunder Firegate na ang pinakamakapangyarihang sect sa buong New World, kaya sisiw lang sa kanila ang paghahanap ng tatlong tao. Ang hindi alam ni Cumulonimbus, ang lalaking tinutukoy ni Diego ay si Daryl, ang kanyang tagapagligtas. Salamat. Sobrang saya ni na Diego at Shena na marinig ang sinabi ni Cumulonimbus. Pagkatapos, kinuha ni Diego ang kanyang wine glass at muling nakipag-shares kay Cumulonimbus. Sa tulong niyo, kampante kami na mas mapapagana ang paghihirap namin. Maraming salamat sa tulong mo, Sect Master Swai. Nakangiting nakipag-cheer si Cumulonimbus kay Diego. Madali lang nating mahahanap sina Flores at Olive dahil kilala naman ang mukha nila ng halos lahat ng nandito. Pero baka mahirapan tayong hanapin. Yung lalaki kasi hindi namin alam ang pagkakakilanlan niya. Bakit kaya hindi mo sabihin sa akin kung anong itsura niya para masabi ko sa mga disipulo ko? Tumungo si Diego. Sobrang kakaiba ng itsura ng lalaking yun. Mayroon siyang sasabihin na sana ni Diego ang
Itsura ni Daryl nang may isa sa mga katulong ni Cumulonimbus ang biglang pumasok sa hall. Sect Master, nagpapanik na lumapit ang katulong kay Cumulonimbus at sinabi, dinalhan po namin ng pagkain ang mga bisita natin, pero hindi daw sila gutom. Ano pong kailangan naming gawin? Noong kumatok ang katulong sa kwarto kung nasaan sina Daryl, hindi siya pinagbuksan ng pintuan ng mga ito, at sinabihan pa siya na umalis. Kabanata 4445. Walang kaalam-alam ang katulong na kasalukuyang nasa pinaka-critical na momento ng paggawa ng elixir si Daryl. Ang alam niya lang ay kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang master, at ngayong hindi niya ito nagawa, sobrang nanginginig siya sa takot. Ano? Kumunat ang noo ni Cumulonimbus at naiinis na sumagot, walang kwenta. Napakasimpleng bagay lang pero hindi mo pa rin magawa. Tabi, ako na ang pupunta. Pagkatapos, tumayo si Cumulonimbus at ngumiti kina Diego at Sienna. Panipi, pasensya na kayo, may kailangan lang akong asikasuhin na sobrang importante. Kumain muna kayo dyan. Babalik ako. Gulat na gulat sina Diego at Sienna. Sect Master Swai, may bisita kayo. Naguguluhang tanong ni Diego. Nagtataka sila kung anong klaseng bisita ang mayroon si Cumulonimbus, na parang sobrang importante naman. Yata, ngumiti si Cumulonimbus at sumagot. Oo, yung tagapagligtas ko, hindi siya, basta-bastang lalaki, at kilala siya sa buong Nine Mainland. Nasa kalagitnaan na si Cumulonimbus, nang sinasabi niya nang maalala niyang ayaw nga palang ipaalam ni Daryl ang tunay nitong identity sa lahat kaya muli siyang ngumiti at nagpatuloy. Siya, mauna na muna ako. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng hall. Tagapagligtas, kilala sa buong Nine Mainland. Nagkatinginan sina Diego at Sienna. Sobrang hindi sila makapaniwala. Kung ganon, mukhang importanteng tao nga ang bisita ni Cumulonimbus. Diego, nang mahimasmasan na si Sienna, abot tengang ngiti niyang sinabi kay Diego, sa tingin ko, sobrang espesyal ng bisita ni Sect Master Swai, mukhang malapit naman kayo sa isa't isa, bakit kaya? Hindi mo itanong sa kanya kung pwede niya tayong ipakilala, kung totoong ang kilala sa buong Nine Mainland ang bisita ni Cumulonimbus. Magandang oportunidad yun na magkaroon sila ng malakas na connection para mas mapapadali ang buhay niya sa mundo ng mga cultivator. Tama, Sienna, masayang tumungo. Si Diego, hindi mo na yan kailangang sabihin sa akin. Alam ko naman na, base sa relasyon namin ni Sect Master Swai, sigurado ako na ipapakilala niya ako sa bisita niya. Tara, uminom tayo. Mag-cheers ang dalawa at walang mapaglagyan ng mga dila. Hindi nasayang ang punta nila sa Thunderfire Gate. Bukod sa pumayag, si Cumulonimbus na tulungan nila. Mukhang magkakaroon pa sila ng pagkakataon na makakilala ng isang mataas na tao sa buong Nine Mainland. Noong oras na yun, walang ideya sina Diego at Sienna na ang sinasabing kilalang tao ni Cumulonimbus ay ang mismong taong hinahanap nila si Daryl. Sa Carter Mansion, nasa kalagitnaan pa rin ng paglalaban sina Deborah Gable at Yuda. Ilang oras na rin na naglalaban ang mga ito, at noong oras na yun ay sobrang putla na ni Deborah at anumang oras ay hindi niya nakakayanin. Dahil dito, hindi mapakali si Chester at ang iba pa. Kanina pa siya paulit-ulit na inaatake ni Yuda, at sa huling atake ay hindi niya nakinaya kaya napasigaw na siya ng malakas, sabay tilapon malakas. Master, Deborah, sabay-sabay na sigaw ni na Chester at ng mga kasama niya nang makita ang nangyari. Mahigit 10 cultivator mula sa Hidden Hero Sect ang nagmamadaling lumapit para tulungang bumangon si Deborah, habang si Yuda naman ay daang lumapit at tiningnan si Deborah. Kanina pa tayo naglalaban, pero bandang dulo, parehas lang naman pala ang mangyayari. Talo ka, boss. Nagpakawala ng itim na kidlat si Yuda. Si Deborah ang pinakamalakas sa sect nito, at kung mawawala ito sa eksena, wala nang maglalakas loob mula sa sect nito na kalabanan siya. Protektahan niyo si Master. Markang paywa, sabay-sabay na sumigaw ang mahigit
sa 10 miyembro ng Hidden Hero sect at pinalibutan si Debre para saluhin ang atake ni Yuda. Pero masyadong malakas si Yuda, kaya nagdagsaan pa ang ibang mga miyembro ng Hidden Hero sect. Sumigaw ng malakas si Yuda, at ganon-ganon lang, isang malaking pagsabog ang naganap. To be continue.